المبين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون. فقال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحن الآن في يوم الأول من شهر ربيع الأخير سنة 1446 من الهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن نستغل هذا الوقت وهذا الشهر للعبادة إلى مزيد من العبادات ومزيد من الطاعات لنيل رضا رب العالمين إنه ولي ذلك ومولاه واللهم آمين. Mga kapatid sa pananampalataya, matapos na ating iukol sa Allah Ta'ala ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng ating pasasalamat, ipinapaalala ko sa aking sarili, ganoon na rin sa inyo, na tayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah Ta'ala na siyang magdadala sa atin sa tagumpay. Ang takot na iyon ang kalasag natin, ang shield natin o kalasag natin laban sa kaparusahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay nasa unang araw ng Rabiul Akhir o Rabiul Thani. Taon 1446 ng Hijra. Nangangahulugan na mga ilang buwan na lamang, 5 o 4, bago sumapit ang pinakaasam-asam nating buwan ng Ramadan. Ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 6 na buwan bago sumapit ang Ramadan, nagdudua sila na Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, paabutin mo pa kami sa Ramadan. At pagkatapos ng 6 na buwan naman, nagdudua sila sa kanilang sala, sa kanilang kunut, sa kanilang mga adhkar, pag-alala sa Allah, na nawa ay tanggapin ng Allah ang lahat ng kanilang mga ibadat sa Ramadan. Sa loob ng 6 na buwan after noon, na tayo kumustahin natin ang mga sarili natin kung ganun ba tayo masabik sa pag-iibada sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito lang sala natin sa araw-araw. Sa tuwing maririnig natin ang hayya alas sala, hayya alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Halina kayo sa pagdarasal, halina kayo sa tagumpay. Ang pagdarasal ay higit na mainam kaysa pagtulog. Sa tuwing fajar, tayo ba ay nakakaramdam ng kagaya ng nararamdaman ng mga salafus salih, nararamdaman ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali, na halos ang mga bagay na kanilang hawak-hawak binibitawan na nila pagwakto na ng sala? Tapos magtatanong tayo sa ating mga sarili, sa dami-dami nating Muslim sa mundo, bakit kaya ang kagaya ng Palestine, ang kagaya ng Kashmir, ang kagaya ng Myanmar, ng Arakan, hindi mapalaya ng mga kamusliman? Bakit? Itanong natin sa ating mga sarili, dahil hindi natin pinapalaya ang ating mga sarili sa pagkaalipin sa mga sarili nating pitahaya na mismo ang sala, hindi natin napapangalagaan. Hindi natin inaalagaan. After ng kalimatut tawhid, after ng kalimatut shahada,
ang patunay ng shahada mo, ang patunay ng pagka-Muslim mo. Kahit ilang beses ka pang mag-express ng la ilaha illallah dyan. Pag may kinatatakutan kang bagay, lang si Tausog magpanyabot. Pero pagdating sa wakto ng sala, hindi ka nagsasala. May isang bulag sa time ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulag. Sabi niya, Rasulullah, kapag ba ako ikay makarinig, sabi niya ng nida, ng panawagan ng sala, pwede na ba ako, sabi niya, hindi na pumunta sa masjid. Sa bahay na lang ako. Inukihan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kasi ahlul adhar, bulag. Pero pinabalik ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anong tinanong sa kanya? Hal tasma'un nida? Narinig mo ba ang adhan? Sabi niya, naam. Sabi ng propeta, fa'ajib. Sagutin mo, tugunan mo. Nag-istimbat ang mga ulama ng Hanabila, mga followers ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, na ang zahir ng hadith na yun na nababanggit sa Sahih al-Bukhari, yun pa na sobra, bulag na yun. Ma-excuse na siya sa salatul jama'a, ma-excuse na siya sa bagay na yun, pero sinabi pa rin ng propeta sa kanya, tugunan mo ang panawagan, kung saan mo narinig, doon ka dumalo at isagawa mo ang iyong sala. Dahil dito mga kapatid, ganoon kabigat ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Bakit nga ba hindi magiging ganoon? Na samantala ito rin ang batayan ng pagkufur at pag-iman ng tao. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkakaulat ni Imam Muslim at ganoon din si Imam al-Bukhari, bayna ar-rajuli wash-shirki wal-kufri tarkus salah. Sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, sa pagitan ni kasabi niya ng mananampalataya at ng kufur, ng hindi pagsampalataya, at ng shirk o pagtatambal sa Allah ay ang pag-iiwan ng pagdarasal. Dito ang mga ulama natin nagkaroon ng diskusyon sa sinasabing pag-iiwan ng pagdarasal. Nangangahulugan ito ng dalawa. Ang mga tayo nahati sa dalawa rito. Nag-iiwan ng pagdarasal dahil naniniwala siyang hindi wajib ang pagdarasal. Hindi niya tinatanggap na wajib ang 5 beses na pagdarasal. O hindi kaya ang isa naman ay dahil sa katamaran at sa kanyang kaignorantihan. Nagkakaisa, ajma'al ulama, nagkakaisa ang mga scholar natin, na kapag ang taong iyon na nagkiklaim na Muslim ay hindi niya talaga, iniwan niya talaga o sinasabi niya hindi naman obligado, kaya ko hindi ginagawa kasi hindi obliged. Ang taong iyon, walang duda, kafir. At kung mamatay siya doon sa hal na yon, siya ay nakalabas sa Islam, hindi siya pwedeng ilibing sa libingan ng mga Muslim. Dahil dininay niya, itinanggi niya ang pagiging wajib sa isang bagay na wajib na inubliga talaga ng nasa kitab at sa sunnah. Samantala doon, hindi sila nagkakasalungatan ng mga scholar at nagtatalo kung halimbawa iniwan niya ang sala ng dahil sa katamaran at dahil sa kaignorante, kakulangan ng iman, bumaba masyadong iman, parang dinadaganan ako ng satanas. Pero naniniwala ako na wajib talaga yan, rukun niya ng agama. Nangangahulugan ang gawain salati aran. Sapat na ikasabi niya sa nagiiwan ng sala na kapintasan. Ang alin daw? بأن العلماء يختلفون في حكمه ما بين الكفر والفسق. Na nagkakaiba na hati ang mga ulama sa hukom ng nag-iiwan ng sala. Hindi naman niya iniwan, hindi niya tinanggi, pero iniiwan niya amalian sa gawain niya, sapat na nakapintasan na ang mga ulama ay nagtatalo-talo kung ano ba siya, kafir ba siya o fasik. La ilaha illallah. So mas mabuting hindi ka doon sa kafir o fasik, magsala ka na para makalabas ka sa dalawa na yun. Pero mga kapatid sa Islam, yaman din lamang na ating pinag-usapan ng sala. Ang sala na yan, kahit tayo sa ating mga sarili na nagsasala na, ikaw 5 beses ka na, hindi ka pa nalilit sa Jumu'ah, lahat na ginagawa mo.
Sigurado ka ba doon na tagumpay ka na sa sala mo? Sa ginagawa mong pagsasala? Ustad, anong masasabi mo, Ustad, sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Imam al-Bayhaqi ni Imam al-Tabari at ito'y sahih na sinabi ng sugod sallallahu alaihi wasallam, 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla man hafidha alayhinna faradahu Allah katabahu Allah alaykum man farada alayhinna kana lahu burhanun wa nurun yawm al-qiyamah. Inda Allah yawm al-qiyamah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 5 beses ka na pagdarasal, sino man ang mangangalaga nito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na inubliga sa inyo, siya sa panahon ng araw ng paghukom ay mayroon siyang daladalang liwanag at mayroon siyang katibayan na ikakapasok niya sa paraiso sa yawmul qiyamah. Ang sino namang hindi mangalaga ito, wala man lam yuhafidh alayhinna, sino namang hindi pangalagaan ito, ay wala siyang nur, wala siyang liwanag, wala siyang proof doon sa Allah Ta'ala sa yawmul qiyamah. Aha, pinapangalagaan ko, Ustad. Ang tanong doon, kabilang ka ba sa sinabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Mu'minun, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Nagtagumpay ang mga mananampalataya. Ano daw ang sifat nila una sa lahat? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahu Akbar. Yung sa kanilang mga pagdarasal, sila ay mataimtim. Ano ba ang khushu'? Kailan ba tayo nagiging khashi'? Ayon sa sababun nuzul ng aya na ito, inulat Imam al-Qurtubi sa kanyang tafsir, ayon kay Imam al-Bayhaqi, mula kay Abu Sa'id al-Khudri, ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa Allahu al-jannah wa gharasa ashjaraha biyadihi, qala lil jannati takallami. Nung natapos na nilikha ng Allah Ta'ala ang paraiso, sa pamamagitan ng kanya mismong mga kamay, walillahil mathalul a'la, at ang Allah Ta'ala ay walang katulad, hindi pwedeng itulad natin ang kamay niya sa kamay ng tao o kamay ng hayop. Yun ay walaysa kamithlihi shay'un wa huwas sami'ul basir, wala siyang kapatay at katulad sa kanyang mga katangian at sifat, at siyang nakakarinig at nakakita sa lahat. Nang matapos niyang likhain ang paraiso, sinabi niya, paraiso, magsalita ka. Takallami, magsalita ka. Nagsalita ang paraiso. Anong unang sinabi ng paraiso? Qad aflahal mu'minun. Nagtagumpay ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. Ibig sabihin, malaki ang sura na ito, dakila ang sura na ito, na nagpatunay noon pa man sa pagkalikha pa lang ng paraiso ng tagumpay ng mga mananampalataya, especially ang mga umma ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na khashi'un. Sino ang mga khashi'un? Sino yung mga mataimtim? Sabi ng mga, ayon sa ulat ng mga salafus salih, lalo na si Imam al-Dhahabi, inulat niya sa Siru A'lamin Nubala, kana Abu Bakr, si Abu Bakr as-Siddiq na iulat, na kullama yadkhulu ila as-salah, kung siya ay magdarasal na, si Abu Bakr as-Siddiq, taghayyara lawnuhu, maiiba yung kanyang kulay, dahil sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Umar ibn al-Khattab, na tibay na lalaki at hindi makikitang umiyak, sa panahon ng kanyang sala ay para siyang batang paslit. Ang iba pang riwayat, kafarkhin yafrukh, para siyang isang sisiw na pumipiyak o pumipiyok dahil sa kanyang pag-iyak at pagsusumamo sa Allah. Ganito ba ang sala natin? O hindi ba ang ating sala ay napuno tayo ng dunya? O nasa sala tayo, mamaya i-open ko ang aking tindahan, i-open ko. Kaya ang mga ulama o tazkiya, ulama o aqida, lagi nilang sinaalang-alang na bago tayo pumasok sa sala ay maglinis tayo ng puso, kamaan na nanutahhiru hawasiyana. Kagaya ng ating nililinis ang panglabas natin, ay linisin muna natin ang ating mga puso bago pumasok o dumulog sa sala. Sapagkat yan na ang panahon ng munaja, yang pakipag-usap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina ajma'in min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulih al-mujtaba Muhammad ibn Abdullah
wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inulat ni Imam Tirmidhi na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza khasha'a al-qalbu khasha'atil jawarih." Kapag ang puso ay kay maging mataimtim sa sala, ang taimtim nandoon ng tatlong bagay na ito. Kapag naramdaman mo ito sa iyong sala, ibig sabihin may khusyu' na yan. Alin yon? Ang tatlong iyon nababanggit sa Ma'arijul Qabul na kitab. Ang sabi doon, Al-Hubbu wal-Khawfu wal-Raja. Ang pagmamahal, takot, at ang pag-asa. Kapag ang tatlong component o arkan na ito ng ibada ay nariyan na sa iyo sa tuwing ikaw ay magsasala, sa tuwing ikaw ay mag-hajj, mag-umrah, magsasadaka, magdada'wa, magdijihad, nangangahulugan kompleto na iyon sa iyo sangkap na mayroon kang khusyu' o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga khashi'ina lillah, sila yung mga was-sala. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sama ng Allah parati ang sala at ang sabar. Sabar, sala. Sabar, sala. Bakit sinabi natin mga scholar? Dahil ang sabar ng tao, ang pagtitimpi ng tao na uubos. In sabar sin mano siya magkaubos. Aon to ang sujud. Wa innaha lakabira, at ito ay mabigat, illa ala al-khashi'in, maliban al khusyu' sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa isa pang riwayat ni Imam Nasa'i, sabi niya, idza qama ahadukum ila salatin fa la yuharrikanna fa inna ar-rahmata tuwajihuhu, fa inna ar-rahmata tuwajihuhu. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung kayo ay maghahanda na patungo sa pagdarasal, sa pagsasala, tandaan ninyo na ang kinakaharap ninyo ay ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patungo kayo sa awa ng Allah at ganun din patungo sa inyo ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan, ang siyang nagdarasal ng 5 beses sa isang araw, ang dhan o ang kanyang isip sa Allah ta'ala ay mabuti. Kaya't pakaisipin natin kung ang salaba natin ay mayroon ba siyang khusyu' o kataimtiman, o ito ba ay parang mga salita lamang at mga ritual na wala siyang laman. Ang laman nito mga kapatid, magkakalaman ito kapag lagi tayong nag-aaral sa pananampalataya, at pangalawa rito, ang ating paningin ay nilalagay natin o nilalapat natin sa mga pinapahintulot ng Allah. Gaya lang sa pagsasala natin, nakadirekta ito sa sujud lamang o sa lugar ng pinagsusujudan natin. Yan ang sinabi ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sa kitab na Madarijus Salikin. Nawai bilang tayo ng Allah Ta'ala sa mga matagumpay, sa mga mananampalatayang nagtagumpay ng dahil sa khusyu', ng dahil sa ating pangangalaga at pagiging taimtim sa sala. At mga kapatid sa Islam, ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika, faqala man azza min qailin alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا رب العالمين على القوم الظالمين يا رب العالمين وعلى القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم أقم الإسلام، أقم الشريعة الإسلامية في قلوبنا ثم في أراضينا يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. كن لنا ولهم وليا ونصيرا، نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما،
ارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة سواك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم انصر إخوتنا الذين يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولهم نصرا وليا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين وصهاينة الغاصبين. اللهم لا ترفع بهم راية واجعلهم لنا آية. اللهم اجعلهم لنا آية يا رب العالمين، ولا تجعلهم يصلون إلى الغاية يا رب العالمين. واجعل الغاية للمؤمنين المفلحين المخلصين لك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.